Tahimik akong nakatitig sa device sa kamay ko. Mahina pa ring umiilaw ang screen nito habang paulit-ulit na nagbibip. Temporal signal detected. Nanginginig ang dibdib ko. Hindi pwede. Hindi ngayon. Hindi matapos kong tanggapin ang buhay na meron ako rito. What the hell? Mahina kong bulong. Mabilis kong pinindot ang gilid ng device. Walang response. Then suddenly, namatay ang ilaw nito. Tuluyan. Tahimik. Wala nang beep. Wala nang signal. Nanatili akong nakatitig doon ng ilang segundo. Parang hinihintay kong iilaw ulit. Pero wala. Patay na ulit ito. At doon ako napabuntong hininga ng malalim. Low battery lang siguro. Pinipilit kong kumbinsihin sarili ko. Matagal nang sira dapat ang device na ito. Imposibleng gumana pa. At kahit may signal man, hindi ibig sabihin nun na may paraan pa para makabalik ako. Diba? Unti-unti kong ipinasok ulit ang device sa bulsa ko. Hindi ko na dapat iniisip yon. Tapos na ako sa future. May Celine na ako. May buhay na ako rito. At ayoko nang sirain pa yon. Ethan, Napalingon ako nang bumukas pinto ng kwarto. Nakasilip si Celine habang hinihingal. Bakit? bilisan mo na. Napangiti ako. Ano meron? Alis tayo. Saan? Namilog mata niya. Namimili nga tayo para sa kasal. Bigla akong napakapit sa noo ko. Shit, oo nga pala. Natawa siya ng malakas. Future husband material ka talaga. Sorry na. Lumapit siya habang natatawa pa rin. At maya-maya, mahina niyang inayos buhok ko. You okay? Napatingin ako sa kanya. Sobrang lambot ng mga mata niya habang nakatitig sa akin. At sa isang iglap po, nawala lahat ng kaba ko. Parang kaya niyang patahimikin lahat ng takot sa utak ko sa simpleng tingin lang. Yeah. Mahina akong sagot. Ngumiti siya. Good. Then she suddenly kissed my cheek. Mabilis lang. Pero sapat para mapangiti ako na parang tanga. Come on. Sabi niya habang hinihila ako palabas. Ang dami pa nating bibilhin. Na, masigla ang buong bayan ng araw na iyon. Punong-puno ng tao ang palengke. May mga batang nagtatakbuhan. May mga tindero na nagsisigawan. May amoy ng bagong lutong pagkain sa paligid. At habang hawak ko kamay ni Celine habang naglalakad kami, bigla kong na-realize kung gaano na ako kasanay sa buhay dito. Parang hindi na ako outsider. Parang dito na talaga ako nababagay. Anong kulay gusto mo? Tanong ni Celine habang nakatingin sa tela. Basta ikaw pipili. Hindi pwede yun. Bakit? Kasal natin too. Natatawa ako tumingin sa kanya. Baby, kahit sa ako'y suot mo, maganda ka pa rin. Namula siya agad. Ano ba? Natawa ako ng malakas. Favorite hobby ko yata talaga, sabi siya. Kuya Ethan, Napalingon ako. May mga batang tumatakbo papunta sa akin. Uy, maglalaro ka mamaya. natawa ako. Busy ako today. Oh, Next time. Simula nang tumira ako rito, naging close ako sa mga tao sa bayan. Lalo na sa mga bata. Minsan inisip ko, sa future, wala na yatang ganitong klaseng closeness. Lahat doon mabilis. Lahat nagmamadali. Pero Ritos, parang may oras ang lahat. At habang pinagmamasdan ko si Celine na nakikipagtawanan sa tindera, bigla akong natigilan. Kasi bigla akong nakita sa isip ko yung future vision. Saglit lang. Isang flash. Dugo. Sunog. Sigawan. At si Celine, Ethan? napakurab ako. Biglang nawala ang vision. Nakatingin siya sa akin habang nag-aalala. Okay ka lang? Mabilis akong ngumiti. Yeah. Sure akong hindi convincing yung smile ko. Pero hindi na siya nagtanong. Pagkus, mahina niya lang hinawakan kamay ko. At sa simpleng paghawak na iyon, unti-unti ulit akong kumalma. Kinagabihan, pagod na pagod kaming umuwi dalang kung ano-anong gamit para sa kasal. Hindi ko alam bakit ang dami nating nabili. Reklamo ko habang bit-bit at mga paper bags. Natawa si Celine. Kasi ang arte mo. Ako? Oh. Sinong 3 oras pumili ng invitation design? Bigla siyang natawa ng malakas. Importante kaya yon. Napailing ako habang natatawa rin. Pagdating namin sa bahay nila, agad kaming sinalubong ng mama niya. O ayan na ang dalawang ikakasal. Namula si Celine. Ma naman. Anong petsa ulit ng kasal? Next month po, sagot ko. At nang marinig ko mismo sa bibig ko yon, bigla akong natulala. Next month. 1 buwan na lang. Magiging asawa ko na si Celine. At habang nakatingin siya sa akin habang nakangiti, may kakaibang init na kumalat sa dibdib ko. Ito na yata yung klase ng happiness na matagal ko nang hinahanap. Yung pakiramdam na finally, may direksyon na buhay ko. At sa unang pagkataon, hindi ko na hinahanap ang future.
Kasi sapat na sa akin ang percent kasama siya. Gabing-gabi na nang makauwi ako sa kwarto. Pagod na pagod ako kaya basta ko na lang inilapag mga gamit ko sa lamesa. At habang naghuhubad ako ng jacket, may nahulog mula sa bulsa ko. Napatingin ako, yung temporal tracker. Tahimik lang itong nakahiga sa sahig. Pati, wala nang ilaw, wala nang signal. Matagal ko itong tinitigan. At maya-maya, unti-unti akong napangiti. Then I whispered, tapos na. Pinulot ko ang device at basta na lang itinapon sa loob ng drawer. Hindi ko na kailangan iyon. Hindi ko na kailangan balikan ang dati kong buhay. Dahil nandito na ang buhay na pinili ko. At ang tanging nasa isip ko ngayon ay kung gaano kasaya si Celine sa araw ng kasal namin. There is no one in this world who can love me like you do. That is the reason that I